Tinukoy ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ng isang Wang Ziyang bilang big boss ng lahat ng pinuno ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO na sangkot sa iba't ibang criminal activities. Sa harap nito, umaasa ang ahensya na maglalabas ng arrest warrant ang korte laban dito para magkaroon na ng red notice at maialerto ang Interpol tulad ng ginawa sa magkapatid na Guo. Mian Corvera sa balita. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang identity ng tinaguriang boss ang lahat ng boss ng Philippine Offshore and Gaming Operators o POGO na sangkot sa iba't ibang criminal activities. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, si Wang Ziyang ang natuklasan nilang may 5 iba't ibang uri ng pasaporte batay sa mga dokumento sa niraid nilang POGO Hub sa Porac, Pampanga. Isa rin anya ito sa mga tumulong kay dating Banban Tarlac Mayor Alice Go noong panahong nag-iikot ito sa Asian country. Pero hindi pa anya sigurado kung ito talaga ang nag-ayos ng naging biyahe ni na Alice Go para makatakas palabas ng Pilipinas. Si Wang Ziyang, pinailan namin niya ng qualified trafficking and money laundering. And siya talaga yung partner ni Alice Go. Isa sa mga partners ni Alice Go. And si Wang Ziyang din, yan yung isa sa mga tumulong kay Alice Go para nung nasa labas. Sa impormasyon ng mga senador mula sa Taiwan, lumipat na si Wang sa Hong Kong. Umaasa ang PAOK na maglalabas na ng warrant of arrest ang korte laban kay Wang Ziyang para magkaroon na rin ito ng red notice at maialerto na sa Interpol gaya ng ginawa sa magkapatid na sina Alice Go. Once nagkaroon na siya ng red notice, then we can arrest him, coordinate with yung countries kung nasaan siyang country. And then, ang alam ko, siya yung boss na may 5 passport. Samantala, nag-apply na rin ng search warrant ang PAOK sa korte para makapaghukay sa loob ng POGO Hub sa Porac, Pampanga kung saan may hinihinalang burial site. 2 anya sa mga testigo na mga dating empleyado ng POGO ang lumapit sa kanila at nagbigay ng detalye hinggil dito. May lumapit kasi sa aming mga witnesses. Tapos may sinabi silang may mga binaon daw na mga foreign nationals na pinatay doon sa Porac POGO Hub. And dalawa yon, so hindi sila magkakilala. And nagtaka lang ako bakit yung dalawa, they are pinpointing doon sa parehas na mga sites. So ang inisip namin, baka totoo nga yung sinasabi nila. So sa ngayon, kinokompirma pa namin mabuti yung mga sinasabi nila. Nakipag-ugnayan naman ang PAOK sa iba't ibang embahada ng Pilipinas, kabilang na ang Chinese at Vietnam embassies, at kinumpirmang may mga foreign national na nagpunta sa Pilipinas ang nawawala. Pero tumanggi muna siyang isa publiko ang mga pangalan. And doon namin ibabangga kung sakali mang may makuha kaming mga bodies o mga remains doon sa mga grave sites na yon. Marami yung missing persons nila, but kung ilan yung nakabaon doon, hindi natin alam. Kinumpirma naman ni Cruz na maging siya nilapitan ng mga kasamahan sa serbisyo at nagtatanong sa kaso ni Alice Go. Pero hindi tulad sa kaso ng kaibigan ni dating Senator Ping Lacson na Filipino-Chinese trader, walang inalok na pera sa kanya. Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.